Hello, magandang gabi mga ka-regions. Ayan, live na tayo. So ayan, napanood niyo po kanina yung mga pelikula tungkol sa palay, bigas at kanin at ngayon magkakain tayo ng unli rice, charot. Pag-uusapan natin yung mga pelikula at, tawag dito, pag ayun, hindi ako ready. Hindi, pag-uusapan natin ang estado ng agrikultura dito sa hindi natin masasabi na ito yung kabuuan ng mga nararanasan ng buong Pilipinas, pero somehow ito kasi yung madalas na nakikita lalo na sa mga pelikula na ang mga magsasaka ay laging napo-portray na mahihirap, ganyan. So, aside from the filmmakers na makasama natin ngayong gabi, may kasama tayong mga experts, mga kabaro natin sa UPLB at 'tong mga thunders, charot. Pero i-welcome na natin silang lahat. Kasama din yung mga filmmakers, si Irene, Mark Joshua Sibayan, nakasama natin via phone patch, at si Alicia Marayag, kasama natin sa phone patch. Yes, mga artista sila. At syempre, yung mga kasama natin sa UPLB, kalimutan ko tuloy yung full name, si Bards na lang, tsaka si Jim Cano. Hello sa inyo. Hello, Ayan. good So, evening. Hello, hello. ayan, para medyo Third year student ng Technical Ayun, bale ang pinagkakaabalahan ko is gumagawa lang ng mga films and different form ng art. Ayun. Yes. Wala ka pang balak maging plantita, magbenta ng mga Wala, 'di ba marami tayong wala halaman pa diyan sa naman. Isabela, baka gusto mo maghukay-hukay ng mga gabi, gano'n. Mga Mas mahal sa abak-abak lang. Maynila ang gabi ngayon, eh. Wala. Wala pa naman. Okey, sige via phone patch, ikaw MJ, taga saan ka and anong pinagkakabalahan mo? Hi po, good evening. I'm Mark Joshua Sibayan from Isabela. I'm third year Puwede ka communication mag-Tagalog, student from nahirapan ka, eh. nagte-tense ako. Yung mga kaharap ko kasi ay kausap ko kasi ngayon ibang eh. I'm a third year communication student from CSU Paris. Ayun. Anong pinagkakabalahan mo? Aral lang po. Wow, model student, taga-aral, Aral lang po, ganyan. Ba ang ginagawa ng isang estudyante ngayon ng CSU? Sa'min po sir, depende. Depende sa Mm. ibibigay ng prof. Yun talaga sir. And yun, wala pong maayos na schedule, gano'n. Adjust pa rin po talaga. Mm. Sa mga estudyante, puro estudyante pala 'tong mga kasama nating mga filmmakers. Pero ano ba, kamusta ang online class? Masaya ba, enjoy, or mas madali ba siya compared dun sa traditional class o parang ano lang din naman, hindi naman uma-attend sa klase yung professor dati sa traditional. So okey lang na wala din ngayon. Actually for me, sobrang hirap ng adjustment ng ngayon. Parang medyo nahihirapan ako. Parang Mm. gano'n. Ewan ko sa
And from isa pang bigatin, joke ka. Veteran. Bards, ikaw. Saan ka ngayon? Ano pinagkakaroon? Tapos, yun. May paper pa akong isasubmit mamaya. Sorry po, ma'am, sir. Mamaya akong isasubmit. And, Para ayun. ano muna, para muna sa bayan before ang Oo, ano. may May disclaimer. muna. And ayun, aside from being a graduate student, yun nga, part ako nung business na namin, which is yung Dream Agritech, and under which yung Dream Agri Media. Ayun, kasama ako si Jim doon sa parang startup-ish namin. No? Ang ginagawa namin, lalo na sa Dream Agri Media, is to make use of yun, ICT, and syempre, lahat ng pwedeng gamitin platform para maipakilala at maituro yung agri-food systems na para as a whole sa mga interested of all ages na pwede maka-access ng social media. And also on the side, I do contents din sa YouTube. Yun, nagpa-vlog din ako about agriculture. Tapos Plug mo May na. tutorials. yeah, Bards Interno sa YouTube, yes. Naisingit pa. Tsaka ano din, advocacy work dong I Am Hampas Tupa, so we also advocate for ecological agriculture. Ayan, may nakalimutan ba ako? Pero yun, along those lines, yun po yung mga pinagkakabalahan natin. So in short, focus din tayo sa pag-advocate ng agriculture sa Pilipinas. At syempre, yun yung mga pag-uusapan natin today, lalong-lalo na tungkol sa bigas dahil isa to sa mga medyo mainit-init na issue na naman lately. Kumbaga, maliban nga sa gawing pataba sa lupa si Cynthia Villar, ano pa ba ang solusyon sa Pilipinas? So, before yan, alamin muna natin ano ba yung backstory ng mga pelikula na napanood natin kanina. Unahin natin sila Mark Joshua. Ito kasi yung pelikula nila, ito yung kapanahunan na pumalo sa 7 pesos per kilo yung palay. So, ikwento mo naman kung ano yung naging, ano pa yung mga nalaman nyo during sa paggawa ng docu na to, MJ? MJ? Hello po. Yes. Ayun nga. Ang dami naming excuse me. Ang dami naming nalaman tungkol dun sa kwento ni Kuya Angelo, oo. Na parang meron kasi siyang share. I-share ko na lang din sa inyo. Parang sinabi niyo. Oh, natural, i-share mo kaya ka nga namin tinanong. Ayun nga po. Sinabi niya na parang napipili lang or pili lang yung binibigyan nila ng incentives, ganun, na sobrang ikinasama ng loob niya. So parang inisip namin, ba't ganito, ba't ganun? Kasi parang pumunta din kami sa Department of Agriculture, in-interview din namin sila, ganun. Tapos, ayun, sinabi na talagang pinipili lang daw yung mga binibigyan. Kung sino yung mga nakapagparehistro, ganyan, kung sino yung mga pumupunta sa kanila. Tapos, ang sagot naman ni Kuya Angelo doon is, oo, totoo yun, na pili lang yung binibigyan, yung mga nakapagrehistro lang, ganyan. Pero, hindi sila nai-inform about dun sa registration. Parang ganun. So, pili na nga yung mga binibigyan ng incentives, hindi pa sila nai-inform lahat. Parang ganun. Luckily, kay Kuya Angelo, may kakilala siya sa DA, sa office, sa Region 2, ganyan. So, kahit pa paano, naambunan siya, ganyan. Pero once lang ata siya naambunan ng incentives. Yan. Pero tawag dito, feeling ko kasi sila Jim sana yung may tatanong din sa'yo kanina. Pero parang ang tanong nila is, ano yung time nung pagkakagawa ng pelikula? Kailan to? Ano yung event ba na nangyari nung ginawa to? Ano siya, parang anong tawag dito? Parang gumawa ang DA ng competition, short film competition, ganyan, documentary competition about sa rice tarification, ganyan. Actually, may isi-share po ako ulit. Go lang, take your time. Ang nakakatawa doon kasi parang, ayun nga po, alam natin kung para saan talaga yung competition, ganyan. PR, ganyan. Kasi kasagsagan yun ng issue ng ng rice tarification, if I'm not mistaken, ganyan. So, kailangan pabaguhin, pangalan, ganyan. So,
ang nakakatawa doon, parang nag-usap-usap kami together with Alicia, kasama ko po ngayon. Nag-usap-usap kami ganyan. Paano to? Anong gagawin natin? Ganyan. Kasi parang gusto din namin manalo po. Ganyan. Kasi ito yung unang competition namin outside the school. Yun po. Mm-hmm. So parang gusto namin manalo, ganyan. Mananalo tayo dito. Kaso, iniisip namin na mananalo nga tayo, ganyan. Pero ano yung may papakita natin sa kanila, ganyan. Puro lang ba anong tawag dito? Magaganda or I mean yung mga natahik na ganyan para bumango ang pangalan ng Department of Agriculture, ganyan. So nag-deliberate talaga kami, parang pinag-usapan talaga namin ayos. Not until narinig namin yung story ni Kuya Angelo, yan, na ganun nga, walang nagbago sa kanila. Simula nung dumating yung rice tariffication, ayun yung sabi niya, parang hindi naman daw nakakatulong, walang naitutulong, ganyan. Tapos, ayun, parang sinabi namin na, hindi, hayaan na natin kung hindi tayo mananalo, ganyan. Ang mahalaga, na iparinig natin sa kanila yung mga hinaing ng mga magsasaka. Ayun, yun yung parang ano namin dyan. Actually, dapat nga, ano lang po siya, parang PR talaga ang gagawin namin. So, nag-isip talaga kami. Ayun po. Totoo ba yung sinabi niya, Alicia? Naniniwala ka ba dun sa pinagsasabi niya? Yes, sir. Yun din po, tulad ng sinabi niya, nung una, syempre po, aim namin manalo. So, ang plan is PR, ganun lang po. Pero, nung nandun na po kasi kami, nung sa process na po ng paggawa, lalo na po pag maririnig yung mga sinabi ng mga magsasaka, ganun, yung mga hinaing nila, parang magugulat kayo. Ang isa din po nakakagulat is, nung nagbigay na kami ng question sa Department of Agriculture, ganon, nagulat kami kung papaano yung way ng pagsagot nila and all, kung paano nila i-address yung hinaing ng mga magsasaka. Parang nagulat kami, sir, na parang, bakit ganito? Parang kulang yung compassion. Parang inunawa ba nila kung ano yung mga tanong na binigay namin? Kasi kita naman po doon, naipakita naman po both sides. So parang yun. Okay, sige. Actually, Tutuloy na. Ay, sige. Actually, parang isa din yung ginawa ng staff sa DA. Mm-mm. Yung pagsagot niya, ganyan, kung paano niya i-address yung issue. Parang isa din yun sa nag-joke sa amin na, ganyan parang ganun ba? Ganun. Sige. Okay, sige. Tuloy natin. Okay, sige. Tuloy natin yung kwentuhan pa tungkol dyan sa proseso niyo ng paggawa ng pelikula. Kausapin muna natin din si Irene. Ito kasi namang video na pinasa ni Irene. Nakita lang namin to sa Facebook. Shinare kasi nung mga nag-estudyante namin sa pagpepelikula. At na-amaze kami regarding dun sa paano yung mga symbolic images niya, paano niya sinabi ang mga hinaing ng mga magsasaka. Ano bang nag-udyok sa'yo para gawin tong pelikula to, Irene? Ang inspiration po talaga ng film is tungkol sa cordon 4. Ang naging issue po kasi dun is nang inagaw ng Panginoong may lupa yung mga lupain din nila na sinasaka nila. So, nag-immersion po kami ng isang araw din para makita lang din kung ano yung ganap dun sa mismong lupain nila na sinasaka nila. Yun nga po. Bali yung story po kasi before, na na rin, na gawa na siya, parang pumunta lang din kami to make sure kung ano yung kabuuang kwento rin. Tapos, yung nakapost po sa Facebook is director's cut na lang po siya kasi sumali din po kami sa UP web exhibit na yun po yung pinas din namin. So, yun po. Agawang lupa naman pala itong pinag-ugutan lupa. itong pelikula to. Yung isa kasing pelikula, yung Bugas, sana hindi natin siya makasama yung filmmaker. Kasi taga Dumaguete naman to, yung pelikulang Bugas. Medyo hindi na natin siya makasama, pero maraming salamat doon sa nagbigay ng pelikula sa team, si Juliet Quizon, festival director ng Luntas. Pero kay Bards tsaka kay Jim, kasi itong mga pelikula to napanood natin, talagang nakikita lagi natin yung mga magsasaka, naghihirap,
ang mga magsasaka, ganito, ganyan-ganyan. Tapos narinig pa natin doon sa docu kanina sa Nalpay na mapasaway daw mga magsasaka, kasalanan naman daw nila kung bakit hindi sila umuunlad. Ganyan. So, ano ba talaga yung majority? Hindi natin sasabihin na lahat, pero ano ba ang majority na estado ng mga farmers, especially rice farmers dito sa Pilipinas? Index card ba? Bards. Nakamute kaya ta, Bards? Sige, habang nita. Wala. Try natin si Jim. Jim, ikaw. Hello. Ayan, meron kayo, Sir Okay. Jim. Balikan natin si Bards mamaya. Sige. I think generally, may challenges naman talaga sa farming, no? Pero mas malala yata ang status sa rice industry natin, sa rice farmers natin. Especially with the passing of the RTL, no? Yung Rice Tarification Law. I think yun yung nakikita din natin dun sa films na at least yung pinoportray or at least kino-communicate rather ng films na nakita natin. And I think it's valid, no? Hindi natin pwede i-dismiss na meron talagang mga ganong cases. Ang issue, especially when it comes to extension, laging pinag-usapan yan is yung approach kasi na pag sinasabing mali ang farmer, normally that's a very linear approach na kumbaga yung tagapagbigay lang ng knowledge at ng support ang tama lagi, no? And that's what we want to at least change the narrative na hindi yun, it's not to point fingers. It's supposed to be na gagawa tayo ng environment na makapag-work tayo with them to address ano yung issues na hinaharap ng mga farmers natin. Kasi yun yung importante. So I think ang usapin kasi ng rice tarification, napakaganda ng films, no, kasi they communicate the reality, which is what art is really used for, no. I mean, I hope it is that's the bulk of what we're trying to do, no, with the art, is to communicate to our fellow kababayans na ito ang realidad ng ibang mga farmers natin and hindi talaga siya pwede i-dismiss. Ang usapin kasi sa rice tarification is broader. It's not only the the registration challenges, yung pagbigay ng ayuda at hindi napili. Those are symptoms of a root cause problem, no? May mas malaking problem pa doon, and it's the structural constraints, it's the structural issues. Kumbaga sinasabi natin yung policy environment nagkukulang din, no? Kasi the fact of the matter is naabutan lang, natsyempohan lang na itong administration was put to the throat na kailangan ma-sign ang rice tarification kasi 1995 pa lang nag-sign na ang Pilipinas sa World Trade Organization na we put ourselves on the list na i-liberalize natin ang rice trade, no. So tatanggalin yung quantitative restrictions na sinasabi doon sa film. Pero the challenge kasi was supposedly, ideally, is from 1995 up to now, pinapaigting sana ang support sa mga rice farmers at sa rice industry para pagdating sa panahon na ipapas yung rice tarification law, ay competitive na sana ang farmers natin. Kaso, hindi kasi nangyari yon. So, doon tayo nagkakamali, no, na medyo na kumbaga, ito yung, to make it more understandable. Ito yung tipong estudyante na may deadline, alam mo na 2020 may deadline, 1995 ka pa sinabihan, no? 2019, hala, kailangan na natin magpasa ng requirement. Uy, hindi natin na basta sige gawin na natin ng paraan, may papasa lang tayo. Ganyan kasi ang nangyari, no? So I think the students would understand kasi nung estudyante ako, ganun din ako, no? Naghahabol, nagka-cram tayo sa deadline. Normal sa atin yun. Normal yun, di ba? Para i-clarify, so ang nangyari pala, supposedly during the timeline ng 1995 hanggang 2020, dapat in-improve muna before nag-sign. Tama ba? Yeah, I mean, we already signed. So we already committed to the World Trade Organization of the UN na i-liberalize natin ang rice. The other crops we already liberalized. In fact, medyo makikita din natin ang trend. Nung niliberalize ang
sugarcane, bumagsak din ang ating sugarcane industry. Naghihirap din kasi mas mabilis ng bumili ng sugar sa ibang bansa kaysa i-produce pa natin dito, no? So the same thing is happening with the rice. And I don't think we fail to maybe learn from history somehow doon sa pag-ano natin. So I think the best way forward, or at least the way forward, is how do we now create the necessary support system para ma-buffer yung impact dun sa mga farmers natin. Yung sinasabing ayuda is one of many supposedly, no? Yung paggawa natin ng shared facilities na kailangan. Kasi yung sinabi sa film kanina, tinanong ng bata, tayo, di ba may palayan tayo? Bakit wala tayong bigas? So, that very simple question actually unpacks a whole lot of societal issues na makita natin kailangan yung shared facility kasi yung nagpo-produce ng palay, hindi nila mismo mai-dry. And kaya kita natin, nagda-dry ang mga farmers sa kalsada. Nagagalit yung mga tao. Bakit sa kalsada? Kasi walang shared facility to dry. No, so yung mga ganun, the support mechanisms, the infrastructure, the flatbed dryers, the rice milling, dapat accessible yun sa farmers natin. So it's not a one shot or a silver bullet solution. It has to be a systems approach. Sorry, bias ako sa systems approach, pero totoo 'yon, na systems talaga. Kasi Lahat kailangan naman natin ay tingnan. sistema. Oo, kasi yung buong sistema talaga ang kailangan ng gawa ng paraan. So I'll stop there muna. I think Bards has also a lot to say. So diyan muna ako. Ano na lang, yung kay Bards na lang total kasi halos nasagot na naman na ni Jim yung tanong pa regarding doon sa ano nga ba talaga yung estado. Pero nito nakaraan kasi 'di ba nag-trend yung itaas ang presyo ng palay challenge, ganyan. Parang libo-libo ang join diyan. Pero enough nga ba na yun lang yung panawagan na itaas lang yung presyo ng palay challenge? Kasi parang naisip ko, kung itataas ng local yung presyo ng palay nila, most likely sa imported na bibili yung mga tao. Is it tama ba na naki-join tayo ganun doon sa panawagan na itaas ang presyo ng palay challenge, or it should have been something better pa? Well, paano ko ba siya sasagutin? Tagalog Kasi siya po. parang, na nakikita ko kasi domino kasi siya, effect kasi lahat naman ng nangyayari, no, as Jim expounded earlier din sa case ng rice liberalization. Kasi kapag pag tinaas mo yung palay and then we still have, meron pa rin tayong ganitong sistema na may middleman pa rin. Hindi madali ang marketing sa magsasaka. So, malamang sa malamang, dadaan pa rin siya sa maraming, sa isang biyahe, maraming stops. So, nagpapatong-patong din. So, kapag kasi, tinitingnan ko lang siya, isang punto lang na, kapag tinaas mo yung presyo ng palay, tapos ipapasa mo siya at bibili siya ng middleman. Siyempre, gagawa rin sila ng paraan with their, siyempre, capitalist mindset na mabawi nila yung investment nila at para mausog nila paangat. So, malamang angat din yung presyo dahil may proseso pa silang pagdadaanan. Yun nga, imimil pa yun kung palay. Minsan, marami pang ibang kailangang pagdaanan. So, sa consumers, ang bagsak nun, mataas na rin ang presyo ng bigas. Kaya, I think, or sa tingin ko, yung call na itaas yung presyo ng palay ay hindi magiging 100% solution sa buong sistema kasi meron tayong producer na iniisip, meron tayong consumer na iniisip, at kaya din pumasok dito yung concern sa rice liberalization, nabubulol ako, na kaya itinataas or binababa nila yung palay kasi gusto nila na yung mismong consumer na sa tingin nila mas marami kaysa sa mga nagpo-produce ng rice, mas maapektuhan sila kung malaki yung presyo ng bigas. So, I would somehow agree na yung call din, hindi naman ibaba necessarily, pero maging patas man din yung pagpipresyo. Ano ba tawag doon? Price ceiling ba yun? For rice mismo. Na price ceiling tsaka price floor. Nakakainin na mismo. Floor price tsaka price ceiling. Ng mga consumer. Ayan. So, sa mga filmmakers naman, tawag dito,
madalas kasi naiisip natin kapag magsasaka agad yung bida sa mga pelikula natin or magsasaka yung i-feature natin, kailangan yung mukhang kalunos-lunos, mukhang kaiyak-iyak, kawawa, ganyan. Or bibili kayo ng mga bagong damit, puputikan nyo para lang magmukhang magsasaka na talagang naghihirap sa bukid. Pero in some way ba, naisip nyo somehow na better ba kapag pinakita naman natin na the good side of being a farmer, o talagang nasa puso nyo na ay hindi, gusto ko ipakita yung talagang nararamdaman nila. Gusto ko nakikita yung ipakita ng mga tayong nararanasan nila. Ganon. Alicia, ikaw? No, yun nga sir, yung sinabi namin, nung una sir, syempre, plano din ganon. Good side, ganon sir. Pero, yun na nga sir, pag nandun ka na kasi sa situation, tas yun pa yung nadatnan namin na parang, siguro nagkataon na yun pa yung naharap naming tao, ganun po, and ganun yung situation, parang, hindi mo din maiiwasang mararamdaman na, oh my God, ganito pala to. So, anong gagawin namin? So, yun sir. Mafa-force ka talaga to do that. Pero although sir, okay din, yun, na i-feature din yung good side niya. Kaso yun, situation nga talaga sir. Reality. Irene, ikaw? Inisip mo ba na what if puro fairy tales yung nakikita dun sa farm, ganyan, dancing with gowns? Kasi po kung pupunta nga po tayo sa good side nun, parang hindi naman po yun yung realidad din na nangyayari sa kanila. Titingnan din natin. Kasi po kung halimbawa gagawa ka nga talaga ng halimbawa film, hindi mo naman siya pwedeng sugarcoat kung gusto mong yung realidad yung ipapakita mo sa audience. Lalo na ngayon na ang daming nakakanood, lalo na halimbawa Facebook, ganun. I-post mo lang doon, ang daming marireach at marireach. Kung doon ka pupunta sa good side nga, mas lalong iba yung magiging epekto sa mga manonood din. Pero ito, kung ito yung madalas na nakikita, ito yung realidad, how can we still encourage people, lalo na siguro sa pag-fulfill up ng upcut, gano'n? Paano natin i-encourage na, oy, pirmahan nyo BS Agriculture, ganyan, or yung checkan nyo BS Agriculture, or sa ibang campuses, mag-agriculture pa rin sila. Diba? Despite na ito yung reality, na ang magsasaka natin is naghihirap, ganyan, at sinasabi pa nga daw, hindi daw competitive enough. Kaya sarap talagang gawing pataba sa lupa yung babaeng yun. Pero alam niyo yun, paano natin i-encourage na, kailangan pa rin natin ng mga farmers dito sa Pilipinas? Anyone from our experts? Ako na muna. Okay. Paano ba? Gusto ko muna sagutin yung question na parang kasi sinesensationalize yung farmers as, kumbaga poor. Kumbaga, ang narinig ko lang or yung pinaka-na-pick up ko lang sa mga indie films sa ngayon, yung mga ganun klase, parang yung mga poverty porn as they say. Yung mga ganung realities na may yun nga issue sa lupa at merong problema sa kumbaga sa produkto nila or yun nga yung sa issue na mismo ng rice tariffication. Sa tingin ko it's a matter of parang presentation din. Kumbaga, 'di ba sa journalism or kahit naman sa pagbibigay ng impormasyon, kailangan lahat ng sides ibibigay natin. It's valid na valid naman na pakita natin yung mahirap na side ng pagsasaka. At valid din na ipakita natin yung success stories kasi they're both happening. Tsaka yun yung, kumbaga, realities pareho yun. Ang tingnan lang natin na maganda ay kung ano yung goal talaga natin para gawin natin yung mga material na yun. So in that case siguro, gusto ko rin nasasabi na at i-comment na may mga tao pa din na nag-focus sa kahirapan ng farming kasi nag-e-exist talaga siya. At kung sa perspektibo na development yung pag-usapan natin or tignan natin, mas maganda pa rin para sa akin, kumbaga bias ko naman from development perspective na mas ma-magnify yung mga issues ng mga naghihirap na kailangan mag-cope up, yung napagkaitan ng equality, kasi sila yung mas kailangan tutukan. Although, kailangan pa rin magstay
yung ganoong lente naman na may mga success stories kasi we need naman na ma-inspire pa din yung tao, lalo na yung kabataan, no? In terms of engaging sa farming. Yun lang. Nasagot ko ba yung tanong? Meron ba akong nakalimutan? O ano? Parang wala naman. Pero may dadagdag ka ba, Jeep, dun sa sinabi ni Bart? Ako, sige. Doon sa pag-portray, no, ng farmers. I know it's the reality. It's there. Ang challenge din, well, on the side of our advocacy ni paano natin ihingkayat ang kabataan is if most of the films, or at least kung ano yung nakikita ng mga kabataan ay ganun kahirap, dalawa ang possible effect, no? One is lalabas yung pagiging nationalistic nila at sabihin Sana. nila, oo, na Yun yung sana, oo. that's one of our hopes, no, na lalabas ang pagiging nationalistic nila at they will find ways to develop a solution to help their community. That's one. Mhm. The second is, of course, which is also a natural effect, is to shy away from agriculture, no, na ayoko na diyan, doon na lang ako sa madali courses na ang job landing ay nasa air-conditioned office. Well, of course, the pandemic has changed the narrative, no? So, most likely, Lahat tayo madami work nang from nagkakagusto na nang farm na lang sila sa kasi may sarili silang food. But, aside from that, those are the two natural effects. So, I think on the side, kasi bilang kami din, gumawa din kami ng theater musical, which is an art output, is what we wanted to show is that the young people have ideas that need to be heard. No? So, ang encouragement ko sa filmmakers, alam kong maganda at binigay niyo yung buong puso niyo sa trabaho niyo. Also, I would encourage you to find young people who are championing solutions, no? At i-highlight natin sila para maipakita natin na ang kabataan ay hindi naman nagsha-shy away lahat from agriculture, kundi meron din pumapasok talaga at nagde-develop ng solutions to better their community, no? And on that same note, I'd also answer na paano ba natin mahingkayat ngayon ang mga kabataan pumasok sa agriculture as a career or as a course na sinabi mo na paano mag-sign up dun sa college exams na mag-BS Agriculture. And I speak from experience na first choice ko ang BS Agri. Kasi ang sa akin, ang naging selling point sa akin is nakita ko yung business potential, no, ng agri. And kasi meron kaming mga coconuts sa probinsya ng mom ko sa Leyte. Ang pinakita ng dad ko is ano yung mga pwedeng gawin with the coconuts, no, na yung value adding processes na kung may ganito kadaming coconuts, pwede kang mag-produce ng virgin coconut oil, hindi lang copra. So ako, nagko-compute ako na okay, so if eventually magfo-focus talaga ako diyan, you can earn from it. So that was the selling point for me na sige, mag-agree ako. So it's more on the business side. How do we encourage young people? Ang ginagamit kong framework, which I hope to share in a very brief moment, at least now, is may ginagamit kaming framework, no, sa pag-advocate na ang tawag natin is PERFECT na acronym, no. So yung PERFECT stands for policy, education, research, finance, farming, fisheries, extension, communications, technology, and trade. So I know it's a lot, but pwede niyong balikan tong webinar, yung talk na to para ma-note down niyo. But when we say perfect, yung buong system na yun, ibig sabihin, hindi lang pag nag-agri ka, hindi ka lang maging farmer. You can be in the research aspect, you can be in the finance and credit aspect. Kung yung mga magagaling sa math dyan, na mani-mani yung math, you can find a way to help create financial instruments that can help our farmers or even the whole agri sector, no? Yung tulad ng mga kaibigan nating sila Capital na tinutulungan nila ang mga farmers through crowdfunding platforms. In the same way, you can go into policy kasi kailangan yung policy. Yung Magna Carta for Young Farmers, yung Philippine Agriculturists Bill, yung Magna Carta for Agriculture Extension Workers, nandyan nakasalang yun lahat. So how do we lobby for these policies so that makagawa tayo ng policy environment na makakasupport sa agriculture sector? In the same way, research, how do we support the technology development
na hindi lang siya top-down but also bottom-up approach, no? You're working with the farmers, and then also communications aspect, yung sinasabi ni Bards na paano natin gamitin ang social media. That's one. But also, ano yung gamit ng other technologies that are emerging para sa pagtulong natin sa farmers, yung online platforms, yung big data analytics that can probably pinpoint ano yung mga factors and variables kung bakit ganito kababa ang presyo ng palay doon sa isang lugar. No? So, those things are at least entry points for young people to go into agriculture. So, kailangan natin i-change ang narrative na pag nag-BS agriculture ka, ay farmer ka lang. No? It has to change because when you go into agriculture, you can be in a lot of different entry points para makatulong ka din sa bayan. No? So, ang main objective natin is para sa bayan because food security is national security. No? So paano natin mahingkayat ang kabataan to go into these different entry points para makatulong tayo sa bayan. So, yun. I think I'll stop there again bago ako tumagal pa, no? Ayan. Hindi, kasi tawag dito, ewan ko, naniniwala din ako sa advocacy na yes, gusto natin magturo ng mga technical terms and everything, pero alam mo yun, parang sa panahon ngayon, hindi na enough na information. Kaya siguro nag-emerge din itong mga pag-advocate ng mga pelikula with regards sa pagpo-promote kung ano nga ba talaga nararanasan ng mga tao, ng mga magsasaka, ganyan. Pero pagtatanungin ko itong mga filmmakers ngayon, ano ba talaga yung motivation nyo? Bakit nyo ginawa yung pelikula? Is it para buhayin, kumalap ng emosyon na guys, ito po nararamdaman ng mga magsasaka ngayon. Ganyan. Ano yung nag-motivate sa inyo para gawin tong mga pelikula to? Unahin natin si Irene. Irene, ikaw, ano ba nag-motivate sa'yo? Para po magmulat din ng ibang audience kung napanood nila. Dahil yun yung majority na nangyayari din. Kung iisipin po kasi natin, ang kailangan sa art ang forma at mensahe. Tapos kung wait lang. Keep ko yung thoughts ko. Kailangan po kasi once na gumagawa ka, halimbawa, i-share mo sa iba, yung pinaka nangyayari, halimbawa, progresibong atake sa art, ganun. Kailangan na may alam mo yung motibo at yung epekto at yung intention ng ginagawa mo. Kasi, yun nga po, yung sinabi ni Kuya Bards kanina, magpo-fall under poverty porn nga siya kung walang solusyon din na magaganap. Bali, ang pinaka-solusyon din natin is makapagmulat din tayo ng iba sa pamamagitan ng art na nakikita natin. Bali, yun po yung pinaka-motivation din na nangyayari din. Ikaw, MJ. Ay, sorry. Okay na. Okay, sige. MJ, ikaw. Ikaw, MJ, ano ba nag-push sa'yo? Bakit maliban doon sa sabi mo nga na experience mo na parang hindi okay yung pakikipag-usap nyo, ganyan, at yung naawa nga kayo sa kwento ng magsasaka. Pero aside from that, or maliban din sa cash prize, alam ko kasi medyo malaki-laki yung cash prize. So ano ba yung nag-push sa inyo para sabihin itong kwento? Ayun nga po, parang gusto namin iparating yung mga hinaing nila. Kasi parang sometimes, yung ibang tao, iniisip nila na, puro lang reklamo yung mga yan eh. Hindi naman totoo yan, ganito, ganyan. Pero dun sa docu namin, pinakita namin kung ano talaga yung nangyayari. Parang ganun ko. Ayun yung namin doon. Pero, Alicia, ikaw, game ka ba? May dadagdag ka? Siguro po, sir, isa din po siguro is aware din kami na yung mga kasama namin dun sa competition is for sure PR yung atake nila. So parang okay, sila eto majority siguro sa kanila inassume namin na ganito yung magiging yung i-feature nila the good side. So we'll take this side kasi sila yung yung hindi masyadong naririnig. Ito yung hindi siguro nila iti-take na. So yun din, sir. Parang binigyan din namin opportunity to at least give them
that side, the good side na ginawa ng iba, and this side sa amin, which is yun na nga, sir. Yung mga nakakaharap ng mga magsasaka. Sa ano kasi, hindi man tayo nagka-clash ng mga ideas or everything. Hindi man natin dinidebate na dapat maganda, dapat positive lang nakikita ng pelikula. Yes, sir. Pero alam mo yun, isa nga doon sa sinabi ni, maalala ko si Jimba o si Bards nagsabi na parang sana maging nationalistic yung pag-iisip ng mga tao with regards doon sa, napanood nga nila o itong estado ng mga magsasaka ngayon, and we're wishing na maging nationalistic yung pag-iisip ng mga tao ngayon. Pero problema ngayon sa arts, ang dali-daling, alam mo yung babarahin yung idea mo, ganyan. So, halimbawa, itong mga pelikula to, dahil most ang naipakita ay talagang yung reality or yung mga mahirap na nararanasan ng mga magsasaka. Itatanong ko rin to sa mga experts, kung nakakaranas din ba kayo ng parang babarahin kayo, ay hindi, mali ang sinasabi nyo, mali lang yung pinapakita nyo. Ganyan. Unahin natin sa artist, kayo, may time ba na nung napanood yung pelikula nyo or pinalabas yung pelikula nyo, nakatanggap kayo ng mga comments na parang, ay hindi, masyado nyo lang pinapakita na na mahirap lang magsasaka, ganyan. May gusto mo mag-share or anything? Ikaw, Irene, total ikaw sa Facebook mo nilabas yung video. May mga nag-negative comments din ba dun sa ginawa nyo? Sa ngayon po, wala pa naman po kaming nare-receive. Piniprepare ka na. Piniprepare ka namin kasi gumagawa ako ng troll account. Aawain ko yung video. More ano po siya, parang support po rin po. Support sa mga farmers. Sa inyo, MJ, lumabas na ba to somewhere maliban dun sa Film Fest? Wala, hindi pa po. Nabulok na sa flash drive yung pelikula. Sad. Pero abangan nyo mamaya, may mga away na sa inyo. Papalangalandakan namin kayo gumawa ng pelikula. Joke. Pero ito naman, sa mga experts, do you experience the same way sa mga artists? Na halimbawa, may nilabas kayo na data na ito po dapat yata, na, kagaya ng sinasabi nyo kanina, nabanggit nyo, policy, research, mga ganyan-ganyan. Lahat yun na inilabag ng babae sa Senado. Diba? Parang, research kayo nalalaman, ganyan-ganyan. Kulang lang sa gatas yung PCC, mga ganyan-ganyan. Kulang sa policies. So, kayo ba, pag nagbo-blurt, hindi naman blurt out pero pag nagpe-present ba kayo ng information is parang, yan na naman, or hindi na tama yung sinasabi nyo, hindi nyo naman kasi alam talaga kung ano yung nararanasan, ganyan. Or masyado nyo nang kinukontra ang gobyerno, ganyan. Do you experience the same thing? Mawawalan ba ng trabaho pag sinabi? Hindi naman. Siguro ako muna. Ako na lang muna. Go, Bards. Bila, student council. Woo! Wala naman, sa totoo lang, wala naman na may ganun klaseng parang pag-atake na nagaganap sa mga, lalo na ako, parang gumagawa din ako ng video content, ganyan. Mostly support and apathy. Siguro yun. Siguro hindi siya kontra and yun lang, feeling ko mas dangerous pa ngayon yung apathy kasi parang walang reaction or anything. Or siguro kung makikita ninyo, kahit naman kami ni Jim at yung sa ginagawa namin sa Dream Agri Media, sa Dream Agritech, we always, kumbaga, make sure namin na in fairness naman, na-maximize namin yung platform para i-promote yung agriculture, and then kahit ano mga pwede namin i-share, no? Na hindi siyempre maka-compromise yung nature ng business namin. Pero yun nga, nagsasawa na rin or anything. Ano lang naman to, parang self-observation na siguro they've had enough, no? Or anything na hindi na lang sila nag-engage about it. And I think marami pang kailangan gawin. And yun, helpful din na may atake sa arts, and then yung perfect opportunities na binabanggit ni Jim na mas gamitin pa, mas i-utilize para mas ma-address talaga yon yung mga problema and all, no, lalo na sa agriculture. Ayun. Go, Jim. I think the same naman, or baka di ko alam kung baka gawa lang din ng mga algorithm ng social media platforms dahil ang sinishare ko ay ang pinapakita niya lang din ay yung mga taong pabor sa mga perspektibo ko. So baka kailangan ko mag-follow ng mga ibang perspective para makita, no? Pero I think kidding aside,
I think ang importante kasi just to go back to how we also use the arts maybe to communicate our messages, no. Ang isang pinakamalaking tanong kasi sa viewer, especially if you're watching a documentary, watching a film that tries to express or communicate what is the reality. Ang tanong lagi normally or baka sa akin lang is, okay, ito ang realidad ng agrikultura, ito ang realidad ng farming. Anong pwede kong gawin bilang isang Pinoy na parte nitong food system, no? Even if you're not farming, you're still a consumer, which still basically ang kino-consume natin determines the production systems, no? Kasi pinoproduce lang din naman kung ano yung hinahanap ng market. So, isa diyan ay yung kultura natin na malakas magsayang ng pera ng pagkain, no? Yung may masayang tayo sa plato, yung only rice na culture, yung kuha tayo ng kuha ng kanin pero hindi natin nauubos. So, those things, those small things, and then you multiply it by the number of millions of Filipinos, may malaking impact yon. So, I think the way we communicate will have to drive somehow the viewers towards what they can do as an individual, no? Whether it's a change in their lifestyle, whether it's a change in their consumption patterns, whether it's a change in how they treat our farmers. Kung sila man ay middleman ay wag naman nilang masyadong babaratin kasi alam naman at least magmulat sila na may pinapakain din yung mga farmers natin, no? Yung pamilya nila. So, yung mga ganung bagay, it has to drive somehow individual Filipinos to action na at a bigger picture ay i-impact din siya sa food security para sa bayan, no? So, ang laging tanong kasi is anong pwede kong gawin, no? And most of the time because of the access to social media, the easiest way is to just be a keyboard warrior, which is what we don't want, no? We don't want people to be keyboard warriors. We want people to be action or change agents at the ground level, no? Sa pagbili sa decision natin to buy certain foods, sa pag-consume natin, dapat yung mga yon, it has to change the behavior. So, I think on that side, kailangan may ganong drive, no? Na it has to change our behavior and lifestyle. Ayan. So, naku-conscious ako sa oras kasi may cut-off nga talaga yung artista natin kasama. Okay lang. Pwede pa. Pwede mag-extend. Pero ano kasi tawag Kaya dito, 15 minutes pa po. pa-extend po. Pa-extend po. Hindi kasi tawag dito, titirahin ko na naman si Madam Amy, no? Kasi DevCom is science and art of communication. And right now, we are witnessing from the science part, sila Jim and sila Bards, and the art, sila Irene and sila MJ, ganyan. So, bilang communication, ganyan. So, paano ba tayo makakatulong? Kumbaga, paano mag-merge ang science at art with regards sa pagtulong sa ating mga tawag dito, hindi lang maging keyboard warrior. Syempre, hindi talaga natin maiiwasan ngayon na medyo keyboard warriors po yung karamihan kasi nga hindi talaga kumikilos po ang ating gobyerno para mawala ang COVID at hindi tayo makapag-rally or makapagkalampag ng mga tao ngayon. Pero alam niyo yun. Pero how can art or for example, mga filmmakers and the scientists or kayo bilang mga nag-aaral with regards sa agriculture, paano tayo mag-merge ngayon with regards sa isang advocacy which is somehow to help our farmers in our way lang. Baga hindi naman natin kayang tayo magpupondo ng kanilang mga baga galing sa bulsa natin, tatayo tayo ng dryer, hindi naman natin kaya. So, how at our extent lang, ano ba talaga yung kaya lang nating gawin as of now? Sino mauna? O sige, filmmakers muna daw, kanina tapos yung mga ano eh. So, kayo as filmmakers, ano pa ba? Ano na ba magagawa lang natin? Index card. Alicia Marayag, pasok. Yun nga sir, dun po din sa sinabi niyo na hindi maiwasan maging keyboard warrior. Parang ang practice po na ginagawa namin ngayon is as much as possible when we communicate online or we promote something tulad ng mga films, ganun. Ang i-aim po namin is to educate them po talaga. Although kahit
taliwas yung mga paniniwala nila sa amin. Yung approach po as a communication student, yung approach po na ginagawa namin is yun nga po, to educate them and mag-serve kami ng backup facts para at least hindi nila sasabihin na parang napaka-vogue ng mga sinasabi namin na walang katotohanan. At the end of the day na din po, sir, pag nagawa na namin yun, feeling namin, nasa kanila na yun kung paano nila kukunin, tatanggapin yung information kasi hindi natin maiwasan na yun, close-minded na din yung ibang tao. Pero yung paisa-isa po na na-educate, yun po talaga. Sobrang saya sa feeling and then parang ang laking ambag na din po nun. Pag inanapan ka ng ambag, sabi mo yan yung ambag mo. Joshua, ikaw. Inuman. Talong ni Joshua, ikaw. Ayun po. Ang ginagawa, personally, ang ginagawa ko, nag-share ako ng mga factual information, gano'n, yung mga facts. Na Facts, oo. Parang, wala nang hahanapin yung mga magko-comment na, ano ba yan, ganito, ganyan. Parang nandun na lahat. Basahin mo yan. Basahin mo yan. Parang gano'n. Aralin mo yan. Gano'n. Parang gano'n. Gano'n yung ginagawa ko. Ayun. Kahit na parang sinasabi nila na, ano ba yan? Against ka ba sa ganito, ganyan? Ayun lang. Nag-share lang ako ng mga information. Gano'n. What, Irene, ikaw? Ano po, tama naman po yung sinabi nila. Tireless persuasion lang po talaga. Bale, hindi din po kasi natin pwedeng i-feed din sa kanila na ang daming info agad tapos ma-overwhelm din sila, gano'n. Mas hindi tayo papaniwalaan sa mga panawagan natin. Bale, yun po. Siguro hindi lang din dapat tayo napapagod sa mga panawagan na nais natin sabihin din. Tsaka, wag nating i-bombard sila ng, halimbawa, hindi na nga interesado yung tao. Wag natin silang i-bombard na yung atake natin is bobo mo naman yung mga ganyan. Talagang iintindihin natin kung saan sila oppressed, kumbaga. Parang ganun. Para maging same ground tayo ng pananaw, kumbaga. Ganun. Kahit TDS? Charot, joke lang. Oh my God. Ito naman. natin. Oo. Pero ang hirap pa. Lalo Sinasabi na ko sa may inyo, ang change hirap of heart. na. Ganun. Oo. Mahirap. About Bards and Jim, kayo ba, how do you see artists can help you in promoting your advocacy naman? Especially yung pag-promote na siguro balikan pa rin ng mga kabataan ang pagsasaka, ang gawin na lang option ng pagiging agriculture graduates, ganyan. So how can artists help you in promoting your advocacy? Ako mauna, Barza. Go, bro. Okay. Nakuhan yung mga estudyante, magiging magsasaka ako, ganun. Charot. I think ang encouragement ko is ako kasi on the other side of being the scientist is may heart din ako for arts, no, kasi I play music, yun sinabi ko kanina off stage, sabi ko in my past life sumasayaw din ako, ganyan. Nagdi-digital artwork din ako. So I think malaking bagay ang paggamit ng arts to communicate science, no. And that's why we also developed or created yung theater play noong 2017 kasi gusto namin maipakita na yung arts can communicate the message for to rally young people to come back to agriculture, na kailangan natin ang kabataan sa agrikultura. I think on a daily basis we're very, as a human being, we're very attracted to art, no. Sa scan tayo ng Instagram, it's different art forms, no. Could be video content, could be photography, could be short clips. So ang kailangan lang na talaga natin is backed up by hard science yung mga sinasabi natin, no. Na pag sinabi nating ang statistics, reliable yung pinagkukuha natin ng information, na hindi natin ina-exaggerate pero hindi rin natin dina-downplay, no, yung reality. Kumbaga, kung ano yung reality, we communicate as it is, and then we just build the message around it and say na kaya kailangan natin magtulungan, no. And I think when you said na
hindi naman natin kaya mag-ambagan tayo tas bumili tayo ng flatbed dryer para sa mga iilang communities. What we can do is to work together and find organizations that are doing these kinds of things. And then if we can partner with them na pwede natin i-communicate yung ginagawa nila para makapagbigay din ng spotlight sa kanila na meron silang interventions nila na ginagawa. Maybe that is a way also to highlight or showcase solutions being done on the ground. No, and dahil sa punto na diyan, I will also plug no na hopefully thank you for inviting me here kasi meron tayong dine-develop na or at least i-organize na food systems dialogues na at the national level and also at the international level. And I'm very happy na may mga filmmakers dito kasi I'd like to encourage you na sama-sama tayo sa dialogues at sa initiatives kasi ang UN, ang United Nations Secretary General really put out or launched a food system summit for next year. And ang pakay doon ay hindi siya one-time summit but magiging showcase of solutions siya na what people are doing on the ground and what especially young people na. So merong youth engagement team. So meron tayong mga kaibigan na nagwo-work dito sa Food Systems Dialogues and hopefully makakasama natin yung mga filmmakers natin dito no so that we can generate the necessarily discussions, narratives, and I'd really encourage you to use your art form in the best way possible to communicate that message. So yun. Yes. Take it away, Bards. Okay na, nasabi na ni Jim. Topic page, gano'n na lang. Siguro, yung sagot actually, nabanggit mo na sa question mo kasi parang nasa gitna ng science and art, communication talaga. And of course, yung people, kasi sa parehong fields, sa parehong practice, may tao talaga yan in the center. So, parang susugan ko na lang or dagdagan ko na lang yung sinabi ni Jim na yung sagot naman nandun na, I mean, marami na tayong pwedeng sagot, marami na tayong pwedeng solusyon, marami tayong pwedeng platforms para ipakita at gawin yun. Yung pinakamaganda na lang natin gawin ngayon ay talagang pagtrabahuhin kung paano sila mag-connect. Ayun nga, parang ako gusto ko na i-summarize natin na tireless persuasion, pagpapakita pa ng mas maraming mga material, pag-uusap, dialogue sa lahat-lahat no, science saka art. At yung siguro isama ko na rin yung sa field of expertise ko sa extension kasi siguro kakulang ng appreciation ng tao sa agriculture sa kabuuan kasi hindi nila kumbaga masyadong maarok yung taas yung technicality ng agriculture. And even I myself naman din, kumbaga may mga limitations din as extension practitioner. Siguro yun nga, pagkakataon ko na rin siguro to call sa lahat ng mga tao na nanonood yun or sa mga social scientists, mga communicators na wag bigyan ng, kumbaga, wag bitawan yung problema sa agrikultura kasi yun nga, cliche na sa field na agriculture na ang agriculture talaga yung foundation ng society. Pero totoo talaga yon at marami at complex pa yung mundo na ginagalaw ng agriculture. Lalo na ngayon na, ayoko rin sabihin na buzzword, pero yung neoliberalistic na approach ngayon sa lahat-lahat ng bagay, no? Yun pa yung malaking or complex na nakaka-complicate no situation. So communication, people, and dialogue at patuloy lang no. Sabi ko nga sa vlog ko yan, sabay na pag-aangat ng agrikultura in any way possible. So yun. Total nag-plug na rin naman si Jim kanina. 'Di ba may YouTube channel ka? Baka gusto mo na rin i-plug. Ano ba mga mapapanood sa ating YouTube channel? Yun, parte doon sa ultimate messianic solution yung pag-vlog. Pero gusto ko din kasi doon sa channel ko, Bards Interno, yung buhay sa likod ng farming, sa agriculture. Na yun nga, hindi lang talaga farming ang agriculture at marami pang dapat gawin at pagtrabahuhin at pag-usapan. Yun lang. Anong channel to? Anong channel sa YouTube? Yun nga, Bards Interno. Bards. One word. How about you, Irene? Kayo, baka may gusto kayo i-plug yung page ng Sining at
Buhay. Tama ba? Sining at Buhay. Opo, yun po. Yun lang naman po. Facebook page lang ng Sining at Buhay. Link Yan. doon. Medyo mahiyain siya. No? Kamukha mo pa man din si Queen Yasi, no? Si Queen Yasmin. Ikaw, MJ, baka meron kang gusto mo i-plug ang Tinder mo, TikTok, ganyan. Wala po, wala. Wala. Alicia, ikaw? Wala din po. Wala. Okay. Sige, kami na lang muna magpa-plug. Bukas naman, makasama ulit natin ng Sining at Buhay. I-breakdown natin yung pelikula na ginawa nila. Yung napanood nyo kanina, Tanda sa Pagtanaw. Kasi ang ganda ng presentation nila, na-amaze kami. So sabi namin na kailangan nilang mag-part 2. Kung paano naman yung mga framing and everything nila, yung mga messages na gustong sabihin through the shots. At syempre, ano pa ba? Bukas na po ulit sa mga gusto mag-aral ng script writing. Bukas na po ulit ang Kwento online script writing workshop with Denise O'Hara. So i-message nyo lang siya sa kanyang page, ang Kwento an online script writing workshop. Yan. Tapos, kami naman dito sa Quarantimes, hanggat may quarantine daw, tuloy-tuloy ang pagpo-program. So may mga nagme-message din sa amin na kung paano pa ba makakapag-feature ng mga pelikula nila. So kayo din, kung may mga iba't ibang provinces na nanonood at gusto mag-feature ng kanilang pelikula, mag-message lang sa page namin. And ayun, ang na-pick up ko talaga dun sa buong talk is kung may gagawin man tayong mga art, halimbawa may opinion tayong ilalabas, be back with science, di ba? Kumbaga, hindi sagot sa pamamagaang repolyo, mga ganon. Di ba? Yun yung medyo mainit na issue ngayon. So, pero, tawag dito, lagi kasi kami dito sa lahat ng guests namin, before kami magpaalam, meron kami ditong Miss Universe question. Mabilis na lang siya. Di ba? Iba rin yung perspective ngayon kasi may kasama tayong mga scientists. Pero unahin natin sa mga filmmakers with all the alam naman natin kung gaano ka-shitty ang industriya. Baga, wala na nga tayong bayad, minsan hindi pa na-appreciate or nasa pandemic pa, ganyan. So ang tanong ko lang sa mga filmmakers, pati na rin sa scientists, ganyan, and experts, ba't nga ba kayo nagpapatuloy? Yun lang. Bakit nga ba kayo nagpapatuloy? Unahin natin yung baka may cut-off nga talaga si Sir Jim. Sir Jim, ikaw muna. Ba't ka nga ba nagpapatuloy? Okay, thank you. Napaka-deep ng question, ha? Di ba? Anong nagpapagising sa iyo? Parang ganyan. I think sa the biggest factor talaga sa akin is yung I spent 1 month kasi during my undergrad na tumira ako dun sa bundok with farmers to study the supply chain of vegetable farmers in Cebu. Nung nakita ko yung hirap ng farmer, parang hindi ko maiwasan mawala yun sa isip ko na I think it's stuck in my head and maybe in my heart, char, Miss Universe nga. Pero but really, yun yung nagda-drive na I think we need to develop ways to make the lives of our farmers better, na yung mismong nagpo-produce ng pagkain ang minsan hindi nakaka-access ng safe, affordable, and nutritious food. And I think that's an irony of ironies, and that's an inequality or a social injustice that we definitely need to correct as a society. So kung ano yung pwede kong gawin to do my bit to help in that problem, I think yun yung nagda-drive talaga sa akin. So, yun. Yes, you found the silver lining in the clouds. Pero true. Marts, ikaw, Marts. In my 26 years, joke lang. Ako kasi, parang ang hirap talaga niyang sagutin. Nagpapatuloy ako kasi nagigising ako. Parang ganun lang. Pero, kasi kung i-inline ko sa advocacy at kung nasaan man ako ngayon, kasi ang agriculture hindi siya tumitigil. So bakit ako titigil? Ganun na lang siguro. Rhetorical question. At hanggang sa tingin ko ay meron pa akong makakontribute in any way. Maliit man or malaki, kumbaga verbal lang, mag-initiate man lang or makagawa ng malaking effort. Feeling ko
parang hindi ko pa siya nakikita na matatapos na. So, gano'n, hanggang may agriculture, nandito, patuloy. Paano yun kapag naging subdivision na lahat? Charot, joke lang. Ay, sagutin ko MJ! na. MJ, ikaw, ba't ka nga ba nagpapatuloy? Maliban sa kailangan mong graduate. Ayan. Oh my God. Pasensya na po sa mga nanonood. Sobrang babaw kong tao, pero siguro, ayun nga, aside from gusto ko ding matuto, ganyan, gumagawa, parang, nagpapatuloy ako sa paggawa ng ganitong, ganito na lang, nagpapatuloy ako sa paggawa ng ganitong material para i-educate yung ibang tao and also to inspire them. Parang ganun. Ayun po. Okay, maraming salamat. Alicia, from Alicia Isabela ba? Hindi Charot. po, sir. So, yung sa akin po is, kaya po nagpapatuloy, I refuse po to accept na ganito na lang yung nararanasan ng lahat. Ang dami, aware naman po tayo sa shortcomings na nangyari ngayon. So, yun po. To educate po talaga kasi hindi pwedeng tanggapin na lang na hanggang dito na lang itong mga nangyaring to. Marami po pong i-improve tsaka i-gaganda. Cue Music, hanggang dito na lang by Ogie Alcacid. Charot. And last but not the least, Irene. Same question. Hindi ko alam. Siguro po hanggat maraming oppress, hindi naman tayo dapat tumigil. Hanggang hindi nababago yung sistema. Ayun lang. Yes, short and sweet. Okay. Maraming salamat sa ating mga nakasama ngayong gabi. Ayan, nag-goodbye na nga yung isa nating guest. Sabi sa inyo may cut-off eh. Maraming salamat kay Sir Jim sa pagsama at syempre kay Bards na nakasama natin. At least mas malalim yung pag-uusapan natin. Kumbaga, hindi nga lang natin nakikita ng mga farmers, ito lang talaga yung pero kumbaga somehow makitaan natin ang solusyon. Or kahit pa paano, makitaan natin na may liwanag pa naman. Sabi nga ni Catriona Gray, there's a silver lining behind the clouds. Chururot, hindi ko sure kung tama ba yung sinabi ko. Pero also sa ating mga filmmakers, Irene, MJ, sana magpatuloy lang sa pagkukwento ng realidad ng buhay. I-feature ang PBB. Charot. Tawag dito, ipakita yung totoong nararamdaman. At syempre, sabi nga kanina ni Sir Jim, gusto ko talaga yung sinabi niya kanina, na sana sa mga pagpapalabas natin ng mga pelikulang to, yung mga nanonood or yung mga makakita man ng mga material natin, instead na mag-shy away sila sa issue, hindi lang tungkol sa agriculture sa lahat ng mga problema, like, halimbawa, yung nagyaring burol, sa sana mas maging nationalistic yung pag-iisip at hindi, alam niyo yun, masyadong divided na kasi ang bansa. So sana, ayun, again, kapag may mga opinion, sana based sa facts, yun naman yung halos naging usapin natin dito, na hindi lang siya kuro-kuro lang or may masabi lang. Ganyan. So, with that, ito po yung episode natin na Palay Bigas Kanin. Maraming salamat ulit sa mga nakasama natin. Bards, Irene, MJ at Alicia, maraming salamat sa inyo. And dito sa Quarantine, hanggat may advocacy, hanggat may quarantine, tuloy-tuloy tayo. This is our 126 episode. Diyos ko, nagsimula tayo ng March. Hindi pa rin tayo tapos. Pero, ayan, maraming salamat. And with that, magandang gabi. And kumain kayo ng kanin, huwag sayangin. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye.